Ang Magnolia Hotshots na yung nanalo kontra dito sa lineup ng Titan Ultra at marami nagsasabi na nakatulong to dito sa kanilang standings. Talaga naman dahil syempre very important yon para dito sa playoff aspirations ng Hotshots. Pero hindi natatapos yung mga usap-usapan na baka meron silang gawin na malaking movement at magpalit ng tao. Kasi kinakailangan nilang magkaroon syempre ng pagbabago dito sa roster nila. Lalo na at napapansin nga nung karamihan na medyo kulang pa sila sa depensa. So baka mga defensive player ang kukunin ng Magnolia plus iba pang scorer. Medyo deceiving kasi dahil sobrang lopsided ng laro sa Titan Ultra. Hindi mo makikita kung ano yung naging problema doon sa roster ng Magnolia. Pero base dito sa mga lumalabas na reports, baka daw itong hotshots ay tinitignan kung magiging available yung ibang players ng Blackwater at Titan Ultra dahil sila ay eliminated na. Pwede nang mag-trade yung dalawang teams dahil sila nalaglag na dito sa PBA Commissioner's Cup at baka dyan sila makakuha ng mga players. Marami namang mga magagaling na players ng Titan Ultra at Blackwater na pwedeng makakuha ng Magnolia. Kinakailangan lang na magbigay sila ng magandang kapalit. Sa ngayon kasi pinag-iisipan pa raw ng hotshots kung sino yung mga players na pwede nilang maidagdag dito sa kanilang roster at kung sino yung mga pwedeng ibawas. Marami tayong nakikita dito ng magandang options para sa kanila pero tignan natin kung magagawa niya ng paraan ni Coach L.A. Tenorio. Kasi sa ngayon, ang number one priority syempre ng Magnolia ay makapasok sila sa conference finals. At syempre, manalo ng kampyonato. Hindi naman yan sikreto. At marami nga nagsasabi talaga na ito kasing Magnolia Hotshots ngayon, isa yan dito sa mga teams talaga na nagbibigay ng oportunidad doon sa mga bata nilang players. Pero syempre, kinakailangan makakontribute sila consistently para itong Magnolia mas malaki ang tsansa na manalo ng championship sa ngayon. Ang isang team pa na nagre-ready ngayon ay itong Phoenix Fuel Masters. Laman sila ng maraming usapan dahil sa balitang papalitan na yung kanilang import na si James Dickey. Pero wala pang kumpirmasyon dyan. Marami lang pinag-uusapan ngayon kung ito'y matutuloy pa. Kasi pinag-iisipan daw ng Phoenix yung tinatawag na pros and cons ng pagpapalit ng import. Sa ngayon kasi kung titignan natin, itong lineup nitong Phoenix Fuel Masters malakas naman. Pero kung hindi sila magpapalit ng import, walang katiyakan kung paano magiging laro ni James Dickey. Nung huli nilang games kontra Converge, hindi ito naglaro dahil sabi niya meron siyang sprain. Although sinabi ni Coach Charles Chu na hindi naman malala yung sprain at kayang maglaro ni Dickey kung gugustuhin niya. So dahil dito lumabas yung mga tanong kung committed ba talaga si Dickey na maglaro para dito sa Phoenix. Kung sakaling hindi maglaro itong si James Dickey at kung sakaling sabi niyang injured pa rin siya, mapipilitan itong Phoenix na kumuha ng bagong import. Ang problema dyan, yung kaya makuha nilang import ay magaling. Dahil syempre yan ang magiging problema nitong Phoenix Fuel Masters ngayon. Kung magaling yung import na makukuha nila o hindi. Pwede rin, mas maganda siguro sasabihin ng iba na mag-rely na lang sila kay Dickey dahil familiar sila doon sa game niya. Ang problema nga lang, hindi guaranteed na 100% tong si Dickey. Kaya nga ngayon, yan ang dilemma nitong Phoenix at hindi malaman kung ito'y matutuloy. Kaya sa ngayon, yung standings ng Phoenix, kahit na meron silang 5 wins, wala pang kasiguruhan na sila makakapasok sa playoffs dahil maganda yung nilalaro ngayon nitong ibang mga teams na naghahabol katulad ng San Miguel at itong Magnolia nakakapanalo lamang. Kaya marami ngayong pinag-aaralang mabuti itong Phoenix Fuel Masters dito sa kanilang sitwasyon kung magpapalit pa ba sila ng player o rather ng import o hindi na. Dahil syempre yung desisyon na yan kapag nagpalit ka ng import, hindi mo na yan mababawi. So yan ang magiging problema ngayon ditong Phoenix Fuel Masters kaya sila maraming pinag-iisipan na pagbabago ngayon.